Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito po yung ating pinag-aaralan na tayo po ay pinanganak na para mag-endure po sa mga problemang ating dinaranas. At kahapon nga po napag-usapan natin yung mga pangako na pinagkaloob sa atin ng Diyos para hindi tayo manghina o tayo po ay manlupaypay bilang mga mananampalataya. At nakita nga po natin yan kahapon na binigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians 12:9 to 10, Hallelujah. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hallelujah. At ganoon din, binigyan tayo ng banal na espiritu ng kagalakan. Yan, na kahit tayo na persecute, kahit po tayo na binibigyan ng mga false accusation, tayo po ay binibigyan ng banal na espiritu ng kagalakan. Gayun din, binigyan tayo ng Lord, ng comfort po. At dito sa 2 Corinthians 1, makikita niyo po dyan, tayo po ay kinocomfort ng Panginoon. Hallelujah. At kahit po sa dulo ng yung hirap na yan, kahit po tayo ay, sabi nga doon sa pinakamalalim po na hirap ay yung patayin, ay tayo daw po ay kayang buhayin ng Panginoon, kaya wag daw tayo matakot. At sabi nga sa isa pa po na pinangako ng Panginoon ay malaki ang reward po natin sa kalangitan, at ito po ay makikita natin sa Matthew 5 verse 10 to 12. Ayan, sabi diyan, mag-rejoice ka because will be a great reward in you in heaven, for you are being persecuted and falsely say evil things against you. Ayan, so don't be discouraged mga kasama at mga kapatid. And lastly, at sinabi po diyan, magkakaroon tayo ng crown of light kung tayo po ay dumadanas ng suffering. Okay, bakit ba nagkakaroon ng ganito? Okay, so explain po natin ngayong umagang ito, sa araw na ito, bakit ba nagkakaroon ng suffering? Sabi din, we need to understand that when we experience persecution, it is not us that people are persecuting. They are in fact persecuting Jesus Christ. Naalala niyo po ba yung kwento ng mga disciple na pinapersecute ni Saul? Sino po si Saul? Isa po siyang Pariseo na kung saan binigyan po siya ng task na hulihin ng lahat ng sumusunod kay Kristo. So, nung panahon na yun, hanggang ngayon, ganyan din po nangyayari. Pine-persecute ang mga Kristiyano. Pero nakita niyo po doon, ang pine-persecute po talaga ni Saul ay si Hesus Kristo. Tingnan po natin dito sa Acts 9 verse 4 to 5. Ang sabi dito, he fell to the ground. Sino po ito nalaglag? Si Saul po yan. And he heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Sino po yung nagsasalita dito? Yan, sabi ng verse 5, who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus whom you are persecuting. Ano pong binabanggit ng Panginoon dito? Once we are experiencing persecution, si Jesus Christ po ang pinipersecute po nila, hindi lang tayo talaga. So, makikita niyo po dyan, I am Jesus whom you are persecuting. So, posible dumating yung time na haharapin din sila ng Panginoon, yung mga persecutors natin, haharapin din sila ng Diyos, at makikita niyo doon, makakatagpo nila ang Panginoon, at yun din sila rin ay magkakaroon po ng pagbabago. Alam niyo po itong si Saul, nagbago po siya eh. Hindi siya nanatiling persecutor. Yan po yung past life niya. Pero nung nakatagpo niya ang ating Panginoon dito sa Road of Damascus, ay nako, kapatid, nagbago po siya. So yung mga nagpe-persecute sa'yo, maaaring asawa mo yan, anak mo, kamag-anak mo, mahal sa buhay, kaibigan, boss mo, di ba? So kapatid, huwag kang mag-alala. Ipanalangin mo lang yan. Alam yung ginawa lang ng mga disciple no, ng mga pinipersecute, yung mga hinuhuli, di ba, pinaparusahan, nanalangin lang sila. Nanalangin sa Ama, hanggang sa dumating na ngayong panahon na bumaba na mismo si Jesus na kinatagpo niya si Saul doon sa Road of Damascus. Can you imagine yung pong taong yan o mga taong yan na nagpa-persecute sa'yo, di ba? Katagpuin ng Panginoon. Magbabago po yan, mga kapatid. Bakit po? Si Saul po nagbago. Alam niyo po ba, ang pagbabago ni Saul, naging Paul po siya. At doon po, kalahati ng New Testament ng Bible po natin ngayon, ay mga sulat ni Paul. Yung pong mga naging na experiences niya doon sa pagtatayo ng mga simbahan, sa pangangalat ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Yung dating persecutor, gospel, proclaimer na. So, maaaring ganyan din yun, yung mga nagpa-persecute sa atin. Ipanalangin lang po natin. Huwag po natin silang husgahan. Amen? Hallelujah. So, when we are persecuted for the name of Jesus Christ, we participate in the suffering of Jesus Christ. So kapatid, kung hindi ka pa napapersecute, dalawa lang ibig sabihin yan. Una, ikaw po ay isang Kristiyano na
ano lang, hindi ka gano'n kainit. Pangalawa naman, isa kang Kristiyano na tahimik. Yung pagiging hindi ka mainit, ibig sabihin, come and go ka lang sa church, come and go ka lang sa church, pero hindi ka nagsasabi sa mga neighbors mo, mga tao sa paligid mo, na ikaw po ay may pananampalataya kay Kristo. Hindi mo ma-share yung testimony mo, nananahimik ka lang. Kaya hindi ka napapersecute. Yung isa naman, hindi talaga makapagsalita. Kasi nga po, nahihiya siya. Okay? So, either or, kailangan po natin i-proclaim talaga kung ano yung experience natin kay Jesus Christ. Amen po ba? So, these experiences ng mga persecution po ay nagpo-produce sa atin ng perseverance. Nagpapatuloy, pagpapatibay din po. Hallelujah. Philippians 3:10, sabi dito, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering. Yan po ang tinabi na ni Paul, dating Saul, di ba? Yan na po yung sinabi niya, I want to know Christ and the power of His resurrection. Hallelujah. Kaya kahit yung anong suffering niya, pumunta siya sa ibang lugar, hindi niya inaalintana po yun. Hindi niya pinapansin po yun. Tuloy-tuloy siya. Kahit kinulong po siya, tuloy-tuloy pa rin siya. Okay, pag-usapan natin yung victory naman ng persecution. Victory in persecution, no matter what we face in life, God's plan is that we experience victory. So gusto ng Panginoon, maranasan mo yung victory kahit na meron kang pinagdadaanan na feeling mo lungkot na lungkot ka, talunan ka, kapatid. I want to encourage you. There is victory in Christ. The victory we experience in persecution comes in two forms. Ano po yan? Number one is delivered from persecution. Number two, victory in the midst of persecution. Puntahan natin yung delivered from persecution. In 2 Corinthians 1, 9-10, sabi dito, Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. Ito po yung sinabi ni Pablo. In our heart, we felt the sentence of death. Parang feeling nyo, wala nang pag-asa. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. So makikita nyo may deliverance, di ba? Kahit na sila ay, sabi na kapahamakan na yung patutunguhan nila, God will raise them up. God will protect them. So hindi sila natatakot, kaya nga po yung mga Kristiyanong yan, ayan po yung tinatawag ko mga Kristiyanong komando. Walang takot. Kahit mamatay sila sa pananampalataya nila, gagawin nila ang kanilang adhikain na ipangaral ang mabuting balita. Pangalawa, yung victory in the midst of persecution. 1 John 4:4 po. Sabi dito, you, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So tayo mga anak ng Panginoon, di ba po yun? Ituro po sa atin yan. At natanggap po natin ang kaligtasan, binigyan tayong karapatan maging anak ng Diyos. So kailangan natin ma-overcome po ito because the one who is in us is greater than the one who is in the world. Sino ba itong in the world? Ito po yung mga devil, ito po yung mga evil things na nangyayari po sa ating kapaligiran, na kahit po ganyan po ang kaliwat kanan ng mga problema o mga ginagawa ng kaaway sa buhay po natin, wag po tayong matakot sapagkat mas makapangyarihan, mas malaki ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? So kung kayo po ay dumadanas ng anumang pong sitwasyon ng problema po sa inyo, kapatid, may pag-asa. Kaya kailangan mo na lang, ito lang po masasabi ko sa inyo. Dumadanas ka ng problema, mas ipangaral mo si Jesus. Huwag kang manahimik. Madalas po kasi ang mga mananampalataya, pag sila po ay nakatanggap ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon, masaya sila na madali nilang sabihin ang salita ng Panginoon, madali nilang i-testify ang kanilang mga experiences. But one thing for sure, sinusubukan sila ng kaaway. At pag nasubukan sila, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng problema sa tahanan, sa simbahan, o saan man. Kapatid, ang nangyayari po sa mga mananampalataya, nananahimik na kasi nga down ng kanilang spirit. Ang kanilang countenance ay mababa, kaya hindi sila makapag-share. Kapatid, ito po yung gawin natin. Baliktarin po natin ang sitwasyon. The more ka maraming pinagdadaanan, the more mong ibahagi ang mabuting balita. Ano ba yung naranasan? Huwag ka mag-concentrate doon sa sitwasyon mo ngayon na ikaw ay dumadanas ng kahirapan. Sabihin mo, ipangaral mo, ipahayag mo yung mga naranasan mo before. Alam niyo po ba yung mga past mong naranasan na yan, pag kinalimutan mo yan, hindi na magpo-proceed yung future mo. Okay? So, ang gawin mo, pag ikaw ay nakakaranas presently,
ipang-aaral mo, i-share mo yung past mo. And naniniwala ako when you are declaring that, yung present situation mo aayusin na ni Lord para maganda pa rin yung future na tinatahak mo sa iyong pananampalataya. So I hope na-encourage kita kapatid sa araw na ito. At tunay nga, naniniwala ako lahat naman po tayo may pinagdadaanan sa buhay at tunay nga na tagumpay tayo sa ating Panginoon. Kailangan lang magbago ang ating pananaw, ating pag-iisip at ating pong pananampalataya sa Diyos. Salamat po at manalangin po tayo sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga salamat sa inyong mga tagumpay na binigay sa amin dahil ikaw mismo, Panginoong Hesus, ang unang nagtagumpay, Panginoon, sa lahat ng ito. Gayon din sa mga unang mga mananampalataya na nauna sa amin, Lord. Thank you, O God, that you have given them, Lord God, the victory so that it has been written for us, O God, to be ma-review namin, makita namin, maaral namin, Panginoon, so that maranasan man namin, Panginoon, ito ay tunay nga magiging matibay at maging victorious din kami sa aming pong buhay. Salamat po, palalimin niyo pa ang inyong mga anak na sumusubaybay sa programang ito, Panginoon. At tunay nga lumago ang aming pananampalataya, lumalim pa ang aming pag-ibig, na kahit po anong problema, hindi kami bibitiw sa aming pong relasyon sa aming Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. Purihin nga at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita tayo sa susunod muli.